Antipolo. Antipolo. Sa Tagalog, tinatawag ito na kalamunggi. Kalamunggi. Sa Bisaya, kalo ang tawag dito. Sa Bicol at sa Pampanga, ang tawag dito ay tipolo. Sa Ilocano, pakak. Pakak ang tawag. Distinctive ito, kilalang kilala ito dahil malalaki yung dahon niya. Yung mga dahon nga nito ay nakakain, maaring lutuin, ligtas na kainin ang mga prutas at buto ng antipolo. Ang kahoy ng antipolo ay ginagamit sa mga pang-ukit at magaan lang na construction. Hindi ganon katibay kasi ang kahoy ng antipolo o pakak. Gumagawa din ito ng isang lubid pero hindi ganong katibay na lubid na ginagamit karaniwan sa pamatok sa mga kalabaw. Magagamit mo ang mga tuyong dahon sa pagtaboy ng mga lamok at iba pang insekto. Kung tuyo ang mga dahon niya palang kulay orange and then magiging brown. Ang pagkuha ng katas gamit ang isang bolo ay nagbubunga rin ng katas na maaring ilagay sa matataas na puno upang mahuli ang maliliit na ibon. Yan, yung katas ng antipolo, kung dapuan yan ng isang maliit lang na ibon, makakahuli na yan kasi hindi na yan makalipad. Dahil nga sticky yung sap ng antipolo. May medicinal properties din ang antipolo. Ang paghahalo ng dalawang bahagi ng antipolo bark sa isang bahagi ng lipang aso ay nagbubunga ng timpla na maaaring gamutin ang strangularia o muscle spasms. Yan yung gamit ng bark ng antipolo para sa muscle spasms. So, yan po ang antipolo. Mainly, kung jungle survival, magamit mo ito bilang isang shade dahil malalaki yung puno. Malalaki yung puno. And then, magandang panggatong ito kung ikaw ay nasa bundok dahil hindi ito matigas na kahoy.